yung employer na nagpapaharas sa employee, ang tawag po doon ay tanga. So, hindi po nangyayari yun? Hindi po nangyayari yun because Opo. kahihiyan po yun. Alam niyo po, naging malaking usapin po ito, itong sexual harassment. Dahil marami din pong, although marami na pong batas na pumasa na may kinalaman sa sexual harassment, pero marami po rin po nagsasabi na kulang sila sa kaalaman dito, katulad po nung rape sa lalaki. Marami pong talagang nagtatalo-talo. Ano po ba ang definasyon talaga ngayon ng rape sa lalaki? May nagsasabi po, pagka oral daw, inoral ang lalaki, yun daw po ay rape na. Ang sabi naman ng iba, kailangan may penetration daw sa kanyang anal. Ano po ba ang definition talaga? Ang final definition ng rape sa lalaki? Yung pong yung old, umpisan po natin sa old definition ng rape. Yung old definition ng rape sa Revised Penal Code, babae talaga ang victim. Is having sexual intercourse of a woman. So, woman ang victim by the insertion of the penis, so kailangan male organ, into the woman's vagina without her consent. Attorney, ita-translate lang po natin sa Tagalog para naintindihan po ng ating mga kababayan. Meron pong nangyaring pagtatalik, ganun. Opo. Opo. Dapat may pagtatalik at ang ginamit na penetration ay yung ari ng lalaki. At ang pinasok ay yung vagina ng babae. Okay, so yan ang definition. Ngayon po, sa old po. Ngayon yung 1932 po yun. Ngayon meron tayong rape law ngayon. Nakalagay po sa ating bagong rape law, no, na hindi na a woman. Nakalagay any person. Kailan po ito? Itong batas na ito? Where is Pumasa po ito, yung bago na ano po? Ito 1997 po. 1997, opo. So, yung 1997, gising na tayo, no? At saka, marami na pong instances, lalo na sa Middle East countries, na ang violated ay lalaki. Pero walang makafile kasi wala naman vagina ang lalaki. So, dinefine to remove woman, dinagay any person. At hindi na penis. Nakalagay any instrument. Kasi alam po naman natin, kunyari sa mga nightclubs, no, hindi naman penis. Kung minsan nilalagyan ng bote ng 7-Up, yung vagina, no? Is that rape? Under the old law, that's not rape. Kasi ang dinagay sa vagina, hindi penis. Kundi object. So ngayon, hindi na limited to the penis. It includes any object. Kahit anong bagay po na ipinasok. Opo. Opo. At hindi rin po sa vagina ng babae, it can be any opening, oral or anal. So, pwedeng oral saka anal. So, covered rin yun. Ngayon, mayroon na po tayong mahirap na ano dito. Pag gusto mong Tagalogin yung ibang bagay, hindi mo matagalog. Bakit ganun? Discriminatory yata ang salitang... Kasi sa Tagalog... Pareho po tayo. Hindi ko rin matagalog eh. Opo. Kasi sa Tagalog po, parang malaswa pakinggan, ano. So, yun. So, yung anti-rape law na bago, yung 1997, kasama na po ang lalaki. Kasama na rin po yung oral, tsaka yung anal. At kasama na rin po yung any object. Okay, so lalaki po, parehas na sila. Parehas po. Parehas na Basta kahit anong lugar Opo. na pinasukan. Opo. Opo. Bibig, kung ano man. Lalaki, babae, rape. Yes po. Kaya lang, dapat sama natin ang LGBT, no? Kasi merong lalong-lalo na ngayon, merong mga instances of LGBT. Ngayon, naikwento ko na siguro sa inyo, nung kasama rin yun. Paano kung asawa? Sabi ng asawa, honey, sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband, yung babae, to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. Ang tawag po? So ang tawag po So doon, yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa ng babae o lalaki kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan, hindi na po yan
Hindi po. Pag sinabing no, no means no. May mga showbiz na involved dito sa ating in aid of legislation, iniimbestigahan. Kasi gusto ko po uli paalala sa ating mga nanonood na hindi po kami judge dito o kami po ay huwes. Wala po kami ditong inililitis. Ang pinag-uusapan po dito ay kung paano tayo makakapaglinang ng batas kasi sinasabi po nila na nabanggit namin nung pangalawang hearing na merong sapat na ebidensya para mag-file ng kaso. Ganun po. Hindi po sinabi ng committee na may sapat na ebidensya para masabing guilty po. Wala po kaming sinabing guilty. Ang sinabi po ni Senator Jinggoy Estrada at ng inyong lingkod, meron pong sapat na ebidensya para makapag-file. Magkaiba po yun doon sa meron ng guilty. Okay? Ngayon naman po, ang tanong ko po ngayon, sa inyo, Yusek. Sa environment po ng pelikulang Pilipino at telebisyon, sa entertainment na po, buuin na natin, touchy. Very touchy. Makikita nyo dyan, pag nagkita yung mga yan, nagkikiss, yung mga ganyan, nagyayakap, touchy, talagang touchy. Aminado na tayo doon. Paano po kaya ngayon yun? Halimbawa, merong isang individual na sinabi niya, na, itong mga artistan to, very touchy sila sa harapan ko. Sa harapan ko, kasi, di ba, sabi nila, ang sexual harassment daw, visual eh. Visual, verbal, tsaka physical. Yun daw po ang sinasabi nila. So, hindi ako taga-pelikula. Nagkataong nandito ako sa isang restaurant, katabi ko sila, kumakain ako. Tanong po ito ng tao, Tanong, Kumakain ako, may mga artistang nagkita, director, yung mga natural sa kanila yung touchy, may kumakandong, may ganyan. So ako ba ano ba ako? Ako bilang isang kumakain lang doon, ako ba visual na sexual harass ako? Ganun ba? Mr. Chair, Kasi tandaan natin ang sinasabi nyo, workplace. Nagkataon, yun naman hindi naman yun, sabihin natin, nagsushooting sila doon sa isang lugar, narisipan nilang kumain doon, malay ba nilang yung isang grupo din doon, nagmi-meeting naman doon. Di ba, restaurant yan eh. Di ba? So, paano ba yan? Paano natin mababalanse yung environment sa sexual harassment? Kasi sasabihin nila, visual, ito po, Mr. Chair, ay nakabase doon po sa how the offended party takes the act or the overt act. Kaya po nasabi po kanina ni Atty. Kapunan kanina, kung consensual naman yung dalawa, hinahayaan natin po yun at hindi po natin tinatratong isang krimen ng sexual harassment. Kagustuhan po sila. But the very important thing ay tanungin ano yung feeling nung recipient nung overt act ng sexual harassment. And that is the measure whether meron pong sexual harassment in violation of the Bawal Bastos Law po. So, parang sinasabi mo, attorney, kung yung mga artista yun, wala naman nagre-reklamo, okay lang yun. Hindi po. Ang magrereklamo po nun yung feeling po ng biktima, yung recipient po ng sexual harassment. Apo, so kung yung feeling niya na sexual harass siya kasi kasi ganito to mga to, open na ganun ba? Ganun, kasi yun po yung pinoprotektahan po natin dito kung ano po yung naranasan ng isang individual dahil po dun sa kagagawan ng katrabaho po niya o kahit hindi katrabaho, kasamahan, let's say, sa isang sports event o in public places. So, it's basically boils down to ano yung naramdaman nung biktima. Kung sa tingin niya ay hindi po yung sexual harassment o sa tingin niya, okay yun, it's not unwelcome. Pagka ganun, kayo siya... Well, hindi po, it's not a that act is not constitutive. Violated ako. Alam mo naman ngayon. Well, ganun po yun. Laging salita ngayon yung I'm so violated. Opo, kaya po may mga proseso po tayo na para alamin na yung kanyang allegation na siya ay violated o siya ay naabuso ay mapatunayan sa pagpipresenta ng mga ebidensya. So, ganun po yun. Pero ang tinitingnan po natin dito yung biktima, hindi po yung kung ano po yung posisyon o yung anong opinion po ng perpetrator. Thank you po, Mr. Chair. Babalikan po kita, Yusek. Ma'am. May idadagdag lang kasi maganda po yung example nyo, yung kissing, Kasi bago nagkaroon ng Sexual Harassment Act 1995, tsaka yung Bawal Bastos Law nung recently lang, 2015, meron po tayong mga provisions. Lahat ng criminal laws po natin na minana natin sa panahon pa ng Espanya, meron tayong revised penal code.
Ang tinanong po ng mga kind senators nung nakaraang hearing, ano bang tinitignan natin, lahat ba ng batas sa revised penal code obsolete na? Ang sagot ko po doon, Chairman, is opo. Opo, kasi for instance, yung revised penal code po natin, pati nanay at tatay ko hindi pa napapanganak. 1932 po ang batas, 1932. So meron tayong, kagaya ng example niyo po, yung sinabi niyong kissing, embracing, hugging in front of the public, no? Dapat without consent yun. Nasa ano yun, tawag doon unjust vexation. Article 208 ng Revised Penal Code na circa 1932. Pag guilty ka, magkanong penalty, Senator? 200 pesos. Di anong gagawin mo? Di kissing ka na lang. Babayad ka lang sa batas. If found guilty, ng 200 pesos. Palitan na yan. Hindi lang yung definition ng unjust vexation, kasi meron na tayong bawal bastos law, pati yung penalty. Ay, yung isa pa. Isa na lang, yung Article 336, yung acts of lasciviousness. Ang definition doon, when you touch the private parts, kunyari, dumaan ka, sasabihin mo, ay sorry, aksidente lang. Yung pala, sinadya mo na i-underage na yung breast nung dinaanan mo, no? Acts of lasciviousness yun. Pero, since 1932 pa ang batas na to, hindi po kasama ang mga lalaki. Ang pwede mo lang, ang pwede lang maging biktima dito ay babae. Hindi lalaki, hindi. Paano kung babae, tinouch yung private part ng lalaki, yung penis ng lalaki? Ay, sorry aksidente lang. Yung pala may criminal intent. Hindi penalty yun, kasi ang victim, lalaki. Kung LGBT, ang victim, crime ba yun sa acts of lasciviousness sa penal code? Hindi rin po, kasi ang victim hindi babae. At ang penalty naman po doon, napakaliit, no? Ng acts of lasciviousness. Fine lang yun kasi sabi nga natin circa 1932. So pag gumawa po tayo ang committee na to ng batas, sasabihin po natin sa legislation natin o sa draft natin na lahat ng obsolete provisions ng revised penal code ay deemed obsolete and amended by the existing law para matanggal na lahat ng provisions na yan. Yun lang po. Attorney Lorna Kapunan, ilan po yung sa palagay niyo pong buo po, no? Sabi niyo, buong revised penal code obsolete. Yun po ba ang nadinig ko po? Marami na po dyan, ano? With regards to harassment, nandyan yung acts of lasciviousness, nandyan yung unjust fixation, nandyan rin yung rape, no? Pero yung kagaya ng sa revised penal code, ang penalty ng rape, kunyari may kasamang hindi lang rape, may kasamang homicide, o ang nag-rape ay incestuous, kamag-anak, tatay, no? Or religious person or military. Ang penalty dyan death. Sa revised penal code, alam naman natin na wala ng death penalty. So dapat tanggalin na yung penalty of death. At marami pang ibang batas dyan, marami pang ibang provisions ng revised penal code na ang penalty ay death. So titignan lahat natin yan. Unless i-revive ng Senado or ng Kongreso yung imposition ng death penalty. Ang pinaka maximum na penalty, miski na rape with homicide, life imprisonment dapat, no? Kasi wala ng death penalty. So kailangan po ng overhaul ng lahat ng provisions ng revised penal code. Ngayon iniisa-isa natin. Kagaya ng rape, nabanggit ka ng chair na yung rape law sa revised penal code, meron ng bagong batas na yung pinakita niyong Republic Act, no, na very recently, na sinama na doon ang mga lalaki at saka ang LGBT. So, unti-unti napapalitan. Pero, sana, bigyan natin kasi madaming fina-file sa Senado at saka maraming fina-file sa Kongreso. Patignan po natin ang talagang napaka-importante na batas kasi ang apektado ng revised penal code buhay, imprisonment, hindi lang ng offender, kasi
at saka yung rules of procedure, no? Bakit naman pag criminal case, kagaya ng, for instance, pag criminal case, yung drugs, na-serve mo na yung penalty mo, kunyari, humihitit ka lang, possession, 6 months, nasa kulungan ka na ng 6 years, nandun ka pa sa kulungan, no? Dapat i-revise yung laws natin, hindi lang kasi, ang principle dapat ng ating criminal laws is to give a second chance. Hindi ba po? Kagaya niyo po, no? You are Exhibit A. Kayo po yung Exhibit A of having a second chance. Because that is what the penal system is all about. So, dapat ganyan ang tignan natin sa ating mga batas. Ang isang kriminal, may dapat bigyan ng pag-asa to recover and become a good member of society. So, kasama po ng punishment, dapat meron ring rehabilitation na partner po ng revised penal code natin. Yung po dapat ang tignan natin, hindi yung mga hindi ko po sinasabi sa Senado kung anong dapat i-file, pero substantive law ang tignan natin dapat sa Senado at saka sa Kongreso, because it affects citizens, it affects human lives, and every single life is important to yung tinatawag ng Pangulo natin, ang bagong Pilipinas, di ba? To building a new nation. Respect for human rights. Salamat. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay RV Galvez, Sandro is already an adult, he knows what the situation if ever he's going to the room. Pahayag naman ni Karen Bernardo, sana po lumabas na lahat ang mga victims, previously and currently sexually abused, this is God's doing to expose them. Under law they should face the consequences of their actions. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Soyem Patica, proven once again that Philippines showbiz are as dirty as politics are. These people are prolonging the case, which makes it more agitating and boring for citizens to watch, plus the victims suffering. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.